Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Who's that girl? Tanong ng batang babae na kung hindi ako nagkakamali ay Casey ang pangalan. Lahat sila ay napatingin sa direksyon ko na magsalita si Casey. Ang kanyang ama ay kagaya ng anak niyang babae. Walang kaimu-emosyon ang mukha. Habang ina naman niya ay napakalawak ng ngiti at hindi mo aakalain na may dalawang anak na dahil sa sobrang ganda. Finally, she's here. Tumayo si Anthony mula sa kinauupuan at saka lumapit sa akin at inakbayan ako. Mom, Dad, this is Stella, my wife. Pilit akong ngumiti sa kanila at saka ako kumaway. Tumayo si Tita Glenda at saka lumapit sa akin. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Niyakap niya ako. Wow! Mapalitrato at personal, napakaganda mo talaga, iha. Naaamoy ko ang napakabango niyang pabango. Pati ang buhok niya ay talaga namang nakakahumaling ng amoy. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at saka akong nginitian habang ako ay naistatwa na sa kinatatayuan ko. Good morning po, kung daw tol kumbati sa kanya. Lumapit sa akin si Tito Johnny at para bang tumakbo ako sa marathon dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit ba ako kinakabahan? Daddy lang naman siya ni Anthony. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at hindi ko alam kung hinuhusgahan na ba niya ako sa isip niya o iniisip niya na magaling pumili ang anak niya. Pero sa nakikita ko sa kanyang mukha, mukhang imposible mangyari ang pangalawang senaryo na nasa isip ko. Glenda, your son have a weird taste. Umiling-iling pa ito nang sabihin iyon. Hindi ko alam kung compliment or pang-insulto ba ang sinabi niya. Ngunit ngumiti pa din ako sa kanya kahit naabot langit ang kabang nararamdaman ko. May kakaibang aura pa talaga si Tito Johnny. Kapag kaharap ko siya ay parang may nakatutok na baril sa akin. Lumapit sa kanya ang asawa niya at saka hinawakan ang balikat nito. So, what do you think about her? Natutuwang tanong ni Tita Glenda. Chinzy, walang emosyong tugon niya at nilampasan lamang ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng salitang iyon. Ngunit base sa pinapakitang reaksyon nila, mukhang negative ang meaning ng word na iyon. Stella, don't mind your Tito Johnny. He's just tired. Come on, join us. Anyaya ni Tita Glenda. Mabuti pa siya, mabait sa akin. Kay Tito Johnny, mukhang 50-50 pa siguro. Yeah, Mom is right. Let's eat. Ipinaghila ko ng upo ni Anthony sa kanyang tabi at umupo na ako doon. Nasa harapan ko si Casey na seryoso lamang na kumakain at parang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Anthony noon. Isa din iyan sa pagkakamaling ginawa nila mami noon. Kinukonsinti nila kaya lumaki ang ulo. Payo ko lang, kapag nakaharap mo ng batang iyon, magreserba ka na mahabang pasensya. I know, I'm beautiful, but don't look at me like that. It's disgusting. Napakurap ako nang bigla siyang magsalita at straight English pa. Para akong sinampal dahil sa salitang binitawan niya. Kakaiba pa din talaga ang tabas ng dila ng batang ito. Casey, she's your brother's wife. Give her some respect. Bulong sa kanya ni Tita Glenda. At ang bata ay hindi nakinig. At sa halip ay umirap lamang ito at saka uminom ng tubig. Whatever, I lost my appetite. I'm going to my room. Tinalikuran niya kami at dire-diretso naglakad papalabas ng dining. Hindi pa din ako makapaniwala dahil sa inasta niya. Kung makapagsalita siya ay parang kaedad niya lang ang mami niya.
Napailing na lang ako at saka na nagsimulang kumain. Pagpasensyahan mo na si Casey. Ganun talaga yun. Pero mukha naman magugustuhan ka niya. Sinubukan kong mapaniwala sa mga sinasabi ni Tita Glenda, pero kahit anong pilit ko ay parang hindi talaga kayang makumbinsi. Sana nga po. Tugon ko na lamang sa kanya. Mami! Nagulat kaming lahat nang marinig ang sigaw ni Casey. Para nag-echo ang boses niya sa bawat sulok ng mansyon, kaya nagkatinginan kaming tatlo at sabay-sabay na tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Baby, what happened? Aligagang umakyat na hagdan si Tita Glenda. Habang kasunod lang niya kami, naabutan namin si Casey na nakatayo sa harap ng pintuan ng kwarto niya. Who used my room? Tell me, who? Galit na galit ang kanyang boses at parang anytime soon ay sasabog na siya. Biglang nanlamig ang mga kamay ko. Casey, what are you talking about? Walang gumamit ng room mo. Are you kidding me? Some of my things are missing. My clothes are also ruined and my makeup. Do you know how expensive this makeup are? Pinagbabato niya ang lahat ng makeup na nasa lamesa. Nabigla naman ako sa kanyang ginawa. Nabalot ng katahimikan ang buong kwarto. Ngunit ganoon na lamang ang pagtayo ng mga balahibo ko sa katawan nang mapadpad ang pares ng matatalim niyang tingin sa akin. You! Dinuro niya ako at nagmarcha papunta sa aking direksyon, ngunit hinarangan agad siya ni Anthony. I'm warning you, Casey. Seryosong saad ni Anthony. Hindi nagpatinag si Casey at hindi man lang nagtanggal ng mga titig sa akin. Ni hindi nga niya nilingon man lang ang kuya niya. Are you the one who used my things? May diin sa kanyang mga salita. Para bang mabubuwal na ako sa aking kinatatayuan. Bata lamang ang kausap ko, ngunit parang isang malaking tao na ang kaharap ko ngayon. Napayuko na lamang ako dahil sa sobrang kaba. Babayaran ko na lang. Saad ko at halos pabulong na. How dare you? Nabigla ako nang sampalin siya ni Anthony. Hinawakan ko ang mga braso ni Anthony papalayo kay Casey. Oh my God! Anthony! She's your sister! Niyakap ni Tita Glenda ang kawaawang si Casey. Yan ang hirap sa'yo, ma'am. Kinukonsinti mo kaya namimihasa. Bakit, kuya? Di ba mas pinili mo ang kasikatan kaysa sa amin nila, daddy? Nagtiimbagan si Anthony at parang nagpipigil lamang ng galit sa kanyang kapatid. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko, kaya wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Pagak na tumawa si Casey at saka kumwala sa mga bisig ng kanyang ina. Nag-aalab ang mga mata nito na nakatingin sa kanyang kapatid at nakakuyom na din ang mga kamao niya. Really? Ha? So anong pinagmamalaki mo? Na mataas na ang narating mo? Nasikat ka na? Na hindi mo na kami kailangan? Isipin mo ang gusto mong isipin, Casey. Ngumisi si Casey at saka hinawi ang buhok. Di ikaw ng mabuting anak, matino, matalino at may pakinabang. Hindi ko ba alam kung bakit pa umuwi sa mansyon na ito? Naglaban sila ng titig, ngunit sa huli ay si Casey ang sumuko at padabog na sinarado ang pintuan pagkatapos niyang lumabas. Parang masisira na nga ito dahil sa lakas ng pagkakasarado. Grabe! Talaga? Sinabi niya talaga yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Lester. Niyaya ko sila dito sa mansyon, total ay linggo naman. Nandito kami sa sala at katatapos lamang namin mag-aral. Naikwento ko sa kanila ang nangyari kaninang umaga. At talaga nga namang maging sila ay nagulat. Oo, saka yung daddy ni Anthony, parang suplado. Pabulong kong sabi sa kanila at baka marinig ng ibang tao. Mahirap na. Nasa isang mansyon lang kami. Mabuti na nga lang. At nasa kwarto nila si Tito Johnny at Casey. Hay, may pinagmanahan naman pala. Umiling-iling pang tugon ni Tony. Basta kapag kailangan mo ng tulong laban dyan kay Casey na yan, ay tawagan mo lang kami
at tuturuan namin ng leksyon yan. Ngiti na lamang ang tinugon ko dahil sa sinabi ni Jenny. Sa aming apat, siya talaga ang pinakapalaban. War freak ba kung sasabihin? Pareho lang naman sila ni Tony na palaban. Pero iba talaga ang aura ni Jenny kapag labanan na ng katapangan. Mag-aalauna na pala. Uuwi na din kami, Stella. May gagawin pa ako sa bahay eh. Wika ni Lester habang nakatingin sa wristwatch niya. Ako din. Sasamahan ko mag-grocery sina mami mamaya. Sunod naman sabi ni Tony. Me too. I'm going to the mall. Alam niyo na, shopping. Tumayo na si Jenny at sinunda naman siya ng dalawa. Hinatid ko sila hanggang sa gate. May dala namang sakyan si Tony. Kaya hindi na din sila nagtagal at hinintay ko muna sila na makalayo bago na ako pumasok muli sa loob ng mansyon. Ngunit hindi ko inaasahang nasa sala pala si Casey at prenting nakaupo sa sopa habang nagbabasa ng libro. Friends mo ba sila? In fairness, mukhang mga rich kid. I wonder how you belong to them, given the fact that you look like a squammy girl na binihisan. Ganun pa din ang tono ng kanyang pananalita at hindi man lang nag-abalang tapunan ako ng kanyang mga tingin. Hindi ko na lamang siya pinatulan at akmang akit na ako sa hagdan na maramdaman ko na tumayo siya. Where are you going? Ayaw mo bang makabanding ang little sister-in-law mo? May bakas ng pagiging sarcastic ang pagkakasabi niya nito. Napapikit ako ng madiin bago ko siya nilingon na ngayon ay nasa likuran ko na pala. Casey, pakiusap lang. Hindi ako pumapatol sa bata. Mahinahon kong wika at saka akong umiti sa kanya. Why? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto lang naman kitang makausap ah. Hindi ba pwede yun ate? Parang napilitan pa siya na tawagin akong ate. Ano bang gusto mong pag-usapan? Ang awkward naman siguro kung dito tayo sa stairs mag-uusap. Let's talk somewhere in private. To the library. Nauna siya maglakad paalis habang ako ay nagdadalawang isip pa kung susunod ba ako sa kanya o didiretso na lang ako sa kwarto namin ni Anthony. Ngunit sa huli ay mas pinili ko pa ding samahan siya. Gusto ko din naman siyang makausap ng masinsinan at masasanay din naman siguro ako. Pagdating ko sa loob ng library ay nakaupo na siya sa couch kaya naman umupo ako sa harapan niyang upuan. Nakatingin sa akin ang pares ng walang emosyon na kanyang mga mata. Paano ba kayo nagkakilala na kuya? Paano kanya nagustuhan? Yun agad ang tanong niya sa akin pagkaupo ko pa lamang. Bakit akong tinatanong mo niyan? Mahina siyang tumawa at saka hinawi ang mga hibla ng buhok na nakaharang sa mukha niya. Si? Pati ikaw? Hindi mo alam kung ano bang nagustuhan sa'yo ng kuya ko. Pero, wag mong isipin concern ako sa kuya ko ha. Actually, wala akong pakialam sa kanya. Kung kasalanang manakit ng bata, patawarin ako ng batas kung papatulan kong isang to. Concern lang yun sa'yo. Gumuhit sa kanyang mga labi ang nakakalokong ngiti. Bakit imbis na maging masaya ako dahil concern daw siya sa akin ay parang mas kinalabutan ako? Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay may nasabi din ako kahit papaano. Ang akala ko ay natahin na ang bibig ko dahil hindi ako makapagsalita kapag siya na ang kausap ko. Hindi ka ba natatakot mamatay? Doon ako nakaramdam na parang may mali. Totoong ilang beses na may nagtangang bumatay sa akin, ngunit imposible naman na may alam siya. Bukod sa bata pa siya, ay nasa isang bansa sila ng mga panahong iyon. May kakaiba kay Casey na hindi ko mapaliwanag. Ayaw ko siyang pag-isipan ng masama, ngunit may nag-uudyok sa akin na paghinalaan siya. Bakit mo naman natanong? Artista lang naman ang kuya mo, hindi kriminal. O miyembro ng sindikato. Oops, wag mong sabihing artista lang. Sa mundo ng showbiz, hindi mawala ang mga bashers and haters. Malay natin, ikaw ang maging target nila dahil sa inggit kay kuya. Casey, bakit ba galit na galit ka sa kuya mo? Hindi man nagbago ang reaksyon niya, ngunit may nababasa ako na kakaibang lungkot sa mga mata niya.
Umiwas siya ng tingin sa akin. Gusto mo ba talagang malaman? Seryoso niyang tanong sa akin. Casey, pwede mong ituring na ate ako. Makikinig ako. Nawala ang ngiti ko nang umisi siya. Kuya ko nga. Hindi man lang ako tinuring na kapatid. Ikaw pa kayang hindi ko kaano-ano? Nanatili ako na nakatingin sa kanya. Unti-unti ay para bang naintindihan ko ang pinag-uugatan ng galit niya kay Anthony. Bata pa lang kami ni kuya, siya na ang palagi nasusunod. Siya ang panganay, oo. Pero kailanman ay hindi ko naramdaman na minahal niya ako bilang isang kapatid. Sa yung palagi may honor sa school, palagi may medals, trophies, award at mga certificate. Samantalang ako, babagsakin lahat ng grado. Naranasan ko mabuli nung grade 1. Isa akong mabait, masunurin at palangiting bata noon. Hindi ako marunong lumaban. Kaya naman, madali lang sa mga klase ko na awayin ako. Alam mo ba ang ginawa ni kuya? Tumingin siya sa akin. Wala. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Maya-maya ay tumingin siya sa sahig at nagpatuloy sa pagkukwento. Ni minsan, hindi ko naranasang ipagtanggol ako ng kuya ko. Palagi siyang tutok sa kanyang pag-aaral. Parang hindi niya nga alam na may kapatid siya. Hindi ko naranasan na maging kalaro siya. Kapag kakausapin ko siya, ay sinusungitan niya ako. Kahit ang daddy ko ay ganun din sa akin. Tanging si mami lang ang kakampi ko palagi. Tumayo siya at napansin ko ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi kakakitaan ng pagbabago ng emosyon ang kanyang mukha. At alam mo ba? You're so lucky. Because you get to experience everything that I never experienced as a sister. That is to be loved and to be defended. Matapos nun, ay pinunasan niya isang butil ng luha sa kanyang pisngi bago siya umalis at walang paalam na lumabas ng pinto. Ilang araw din ang nakalipas matapos ang pag-uusap namin ni Casey at hindi na yun nasundan pa. Madalas ay nagkukulong lamang siya sa kwarto o kung minsan ay nagpupunta sa library. Si Tito Johnny naman ay madalas na nasa opisina ni Anthony. Doon siya pansamantala nag-aasikaso ng business nila. Kahit nasa Pilipinas na ay hindi pa nila makalimutan pansamantala ang tungkol sa trabaho. Tanghali na at katatapos ko lang mag-video call sa mga kaibigan ko dahil ikwinento nila sa akin ang napag-aralan kaninang umaga. Bumaba na ako sa hagdan, ngunit napahinto ako nang may maamoy akong mabango mula sa kusina. Sinundan ko ang amoy at pagtungtong ko sa pintuan ng kusina ay nakita ko nakasuot ng apron si Tita Glenda habang naghahalo sa isang kaserola. Wow! Anong niluluto dito? Napalingon silang lahat sa akin, maging si Tita Glenda ay nakangiting bumaling ng tingin sa akin. Ma'am Stella, good morning po. Bati sa akin ni Kay. Tumango naman ako at saka umupo sa isang upuan katabi ni Adi. Ang aga-aga, bakit si Tita Glenda ang pinagluluto nyo? Baka mapagod yan. Bulong ko kay Adi. Don't worry. Dati-rati, nung nandito pa sila, siya talaga nagpipresenta na magluto. Gusto niya pa rin daw na maranasan maging ina sa pamilya niya kahit may katulong. Tumango naman ako dahil sa aking nalaman. Wala sa itsura ni Tita Glenda na marunong ito sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Mas mukha siya na supermodel. Matapos magtanghalian ay naisipan kong pumunta sa likod bahay. Kahit na may bad memories na ako sa lugar na iyon, ay hindi ko maiwasan na hindi pumunta. Nasurpresa ako na madatan ko doon si Tita Glenda na uminom ng juice at napansin niya agad ako. Stella, ikaw pala. Madalas ka din ba dito, iha? Umupo ako sa isang upuan na kaharap niya. Hindi naman po masyado, tita. Pero kapag gusto ko pong mag-isip-isip, dito po ako dumidiretso. Tugon ko naman sa kanya. Really? Me too. Napakapayapa kasi dito at masarap magpahinga. For me, this place is like my safe zone.
Namayani ang katahimikan sa buong likod bahay. Kagaya ko ay nakatingin lamang si Tita Glenda sa payapang kalangitan. Mabuti na lang at hindi masyadong mainit dito kapag hapon. Iha, pwede ba kitang matanong? Oo naman po, tita. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Tila ba nasa korte ako at kinakabahan sa dapat isasagot ko. Parang anytime na pwede ako magkamali sa aking sasabihin ay papatawan ako ng guilty. Sinikap ko pa din na maging kalmado. Oo naman po, tita. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Nakikita ko kasi sa'yo ang sarili ko ng kabataan ko pa. Nag-aalala lang ako na baka napilitan ka lang na pakasalan ng anak ko. Napalunok ako dahil naalala kong kontrata. Pero hindi naman sa pilitan yun at kusa naman akong pumayag sa gusto ni Anthony. Bakit yun noon po naisip yan? Ang ngiti niya sa labi ay bigla na lang nawala at saka napatingin siya sa kawalan. Kagaya ni Casey, may nakikita din akong lungkot sa kanyang mga mata. Anthony's and Casey's father is not really the man that I dream of. He's not the man that I love. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ibig bang sabihin ay napilitan lang siya magpakasal kay Tito Zani, kagaya ng sinabi niya sa akin kanina? And yes, napilitan lang ako magpakasal sa kanya dahil sa kagustuhan ng papa ko noon. Actually, hindi ako pinanganak na mayaman at marangya ang buhay. Namulat ako sa mundong kailangan magtrabaho at mahirapan para kumita ng pera. Para bang nabasa niya ang tanong na nasa isip ko. Sa itsura ng Tita Glenda ay mukhang nagmula siya sa pamilya ng mayaman at saka maimpluwensya. Ngunit kabaliktaran pala iyon ng katotohanan. Dahil na din sa hirap ng buhay, napilitan akong pumayag na magpakasal sa isang taong hindi naman tinitibok ng puso ko. Si Johnny ang pinakamayamang lalaki na nanligaw sa akin nung araw. Lahat ng babae sa baryo namin ay pinapangarap na maging nobyo siya, maliban lang sa akin. Napangiti siya ng mapakla bago uminom ng juice at nagpatuloy siya sa kanyang pagkikwento. But that was the reality. Choices are just for the rich people. Pero kahit na po, dapat isusunod mo na lang po ang gusto ng puso ninyo. Napailing siya at mariin na pinaglapat ang kanyang mga labi. Napansin ko ang pag-islap ng luha niya sa kanyang mga mata. Kung hindi ko yung ginawa, malamang ay patay na kami sa gutom ngayon. Mahirap magmahal ng taong hindi mo gusto, pero mas hindi ko yata kakayanin na makita ang pamilya ko na nagduduldol ng tubig at asin makapagparaos lang ng gutom. Pinilit kong ngumiti at saka ako tumayo. Niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung nasa posisyon ba ako para gawin ito, ngunit mukhang kailangan ni Tita Glenda ng karamay sa nararamdaman niya. Sa mga braso ko ay ibinuhos niya ang lahat ng luha na kanina pang nais kumuwala sa kanyang malulungkot na mata. Naririnig ko din ang kanyang paghikbi, kaya pinipilit ko siyang patahanin. Hindi ko inakala na ang taong katulad ni Tita Glenda ay may ganitong kabigat na pinagdadaanan. Tita, huwag na po kayong umiyak. Isipin niyo na lang po na may dahilan ang lahat ng bagay. Kagaya po nila Anthony at Casey, nagkaroon po kayo ng mga anak na katulad nila. Sa kanila niyo na lang po ituon ang atensyon niyo, tita. Alo ko sa kanya. Bahagya siyang natawa at pinunas ang mga luha niya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at humarap sa kanya na napakaganda pa din kahit umiiyak na. Pasensya ka na, iha. Kailangan mo akong makitang ganito. Wika niya, nagaragal na ang boses. Umiling ako at saka pinunasan ang luha sa gilid ng aking mata. Hindi ko namalayan na umiiyak na din pala ako. Nadala kasi ako sa nakakalungkot na kwento ni Tita Glenda sa akin. Pakiramdam ko ay naranasan ko din lahat ng napagdaanan niya, kahit hindi naman. Wala pong masamang umiyak, tita. Hindi ka naman po matatawag na mahina dahil umiiyak ka.
Ang totoo pong mahihinang tao ay yung nagpapanggap na matibay at nagpapanggap na hindi nasasaktan. Parte naman po ng buhay yan. Kasi ang bawat luha po na inilalabas ninyo ay may kapalit na ginhawa at kasiyahan. Bahagya siyang umiti at mukhang nahimasmasa na siya dahil sa sinabi ko. Bumalik ako sa pagkakaupo. My son was so lucky to have you. He chose the right girl to be with him forever. And that is you, Stella. Thank you for loving my son. Hinawakan niya ang mga palad ko na nakapatong sa lamesa at saka ito pinisil. Tumayo siya at ganun din ako. Niyakap niya ako na mahigpit at ganun din ang ginawa ko. Sa kabila ng kasiyahang nadarama ko ngayon ay nandun pa din ang lungkot. Pinagdarasal ko na sana hindi ito ang una at huling yakap na matatanggap ko mula kay Tita Glenda. Pagkatapos ng natitira pang isang buwan na kontrata. Kinabukasan, kumatok ako sa opisina ni Anthony na ngayon ay pansamantalang opisina ni Tito Johnny. Pinihit ko na ang seradura ng pinto at nadantan ko siya doon na humihit ng sigarilyo habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Have a seat, Iha. Anyaya niya sa upuang nasa harapan ng kanyang table. Umupo naman ako doon at kahit na parang masama ang kutob ko about sa pag-uusapan namin ngayon, ay pinanatili kong kalmado ang sarili ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na huwag mag-isip ng negative pero hindi ko maiwasan ang mag-overthink. Ano pong pag-uusapan natin, Tito? Kandaw-tal kong tanong sa kanya. Pinatay niya ang sindi ng sigarilyo sa isang mangkok na lamesa kung saan puno na ng abo ng sigarilyo. Mata ko palang magyosi si Tito Johnny. Anthony is my one and only son. It means siya ang magpapatuloy ng hawak kong kumpanya ngayon. Sa ayaw at sa gusto niya, sa kanya ko ipamamana ang buong kumpanya na pinapatakbo namin ng mami niya. Prente lamang ako nakaupo at pinapakinggan ng mabuti ang lahat ng sinasabi niya. Pinatawag niya lang ba ako para ikwento sa akin kung ano ipapamana niya sa mga anak niya? And the only way that I know para mas mapalago ang kumpanya namin sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng isang mayamang pamilya. Para bang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Kahit hindi niya ako diretsahin, ay mukhang alam ko na ang patutunguhan ng usapang ito. Alam ko na kung anong nais niyang iparating sa akin. Sumeryoso ang aking mukha at tinitigan niya ako ng diretsyo sa aking mga mata. Para ako natuyuan ng lalamunan dahil sa kakaibang kaba na nararamdaman ko. Leave my son alone. Doon na namuo ang mga luha ko sa gilid ng aking mga mata at dahan-dahang pumatak pababa sa aking pisngi. Nabibingi na ba ako? Pero hindi. Malinaw ang pagkakarinig ko sa mga sinabi niya. Hindi ako maaaring magkamali. Ho? Alam kong masakit pero nakikiusap ako sa iyo, Iha. Ang anak ko na lang na si Anthony ang inaasahan kong magtataguyod ng kayamanan namin. Nag-aaral pa si Casey kaya hindi pwede siya ang ipag-manage ko. Tumatanda na din kami ni Glenda kaya ngayon pa lang gusto ko nang ihanda siya sa totoong mundo. Pilit akong ngumiti. Hindi ko na ininda ang ilong ko na barado dahil sa sipon. Alam kong sa mga oras na ito ay namumulan ang mga mata ko pero wala akong pakialam. Naiintindihan ko po, Tito. Gusto niyo lang po magkaroon ng magandang kinabukasan ang anak ninyo. Hindi ko naman po ipagkakaid sa kanya yun. Kahit na nanginginig na ako dahil sa sikip ng dibdib ko, ay nasabi ko pa din ang mga salitang iyon. Thank you, Iha. At isa pa po, hindi naman po kami totoong kasal ng anak nyo. Sa totoo lang po, ay nakiusap lang siya sa akin na maging peking asawa niya. Dahil po may sakit ang mama ko. Tinanggap ko po ang offer niya. Huwag na lang po kayong mag-alala, sir. Matatapos na po yun this month. Pinunas ko ang mga luha ko at huminga ng malalim. Sumilay sa akin ang maaliwalas na mukha ni Tito Johnny. Ang ngiti niya ang hindi ko akalaing makikita ko pa. Ngunit hindi dahil tanggap niya ako para sa anak niya, kundi dahil pumayag ako sa gusto niya. Really? Mabuti naman kung ganun. Akala ko mahihirapan pa ako na kumbinsihin ka. Masaya ako
sa naging pag-uusap natin, Stella. Nice meeting you, by the way. Tumayo siya at ganun din ako. Nag-shake hands kami bago na ako nagpaalam. Paglabas ko ng opisina niya ay doon na naglandas ang mga luha ko. Napasa po ako ng aking mukha habang patuloy pa din sa paghikbi. Bakit ba ako nagkakaganito? Ito na nga ba ang kinatatakutan ko eh? Ang mahulog ng husto sa kanya kahit alam ko namang may katapusan din ang lahat. Tama lang naman siguro ang naging desisyon ko. Ayaw ko namang maging selfish pagdating sa kanya. Sila ang tunay niyang pamilya at wala naman ako sa buhay niya. Kumbaga sa pelikula, sila ang main characters at extra lang ako sa kwento. Pinilit kong tumayo at dumiretso ako sa kwarto namin. Sinarado ko ito at doon ako nagpatuloy sa pag-iyak. Ito na siguro ang pinakamasakit na naramdaman ko sa tanang buhay ko. Maya-maya ay narinig ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa kama. Kaagad ko itong kinuha para basahin. Lalo lamang nadagdagan ang sakit at lungkot na naramdaman ko ngayon, ngunit sa kabilang banda ay nakaramdam pa din ako ng karampot na tuwa. Nakita ko ang pangalan ni Anthony na rumehestro sa cellphone ko. I'm so tired, baby. Gusto na kitang mayakap at mahalikan ngayon. Miss na kita, love. Can't wait to see you later. Malapit na magkatapusan ng buwan. Sisimulan ko na sigurong itigil ang nararamdaman ko para sa isang taong kailanman ay hindi magiging akin. Dinilit ko ang message niya at saka ko na lamang pinatay ang phone. Napasalampak na lang ako sa kama hanggang sa hindi ko na malayan na dinalaw na ako ng antok. Para akong zombie na naglalakad ngayon patungo sa banyo. Kagigising ko lang at nakita ko sa orasan na 6:38 na ng gabi. Kahit papaano ay nakalimutan ko ang sakit sa puso ko nang makatulog ako kanina. Pagharap ko sa salamin ng banyo ay doon ko napansin ang mugto kong mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Maging ang buhok ko ay magulo na din. Naghilamos na ako at nagsipilyo. Na masiguro ko na maayos ng itsura ko ay binuksan ko na ang pinto, ngunit nagulat ako na may nakita nag-aabang pala sa labas nito. Anthony, anong ginagawa mo dyan? Mahina akong tanong, ngunit sa ibang direksyon ako nakatingin. Ayaw ko siyang titigan sa mga mata dahil lalo lang ako masasaktan. May pupuntahan tayo, love. Magbihis ka. Saan? Basta, halika. Akmang hihilahin niya ako sa mga braso ko, ngunit lumayo ko sa kanya. Kahit hindi ko siya tingnan, ay alam kong nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagod ako. Magpapahinga na lang ako. Kunwaring tugon ko, ngunit kakagising ko lang naman talaga. Hay naku, you're lying. Kanina ka patulog nung umuwi ako. Kaya tara na. Magbihis ka na at hihintayin kita sa baba. Hinalikan niya pa ang pisngi ko bago na siya lumabas ng pinto. Napatingin ako sa kisame para pigilan ang mga luha nagbabadya na namang lumabas sa mata ko. Hay, napako ay talaga ng mata ko. Di bale, patapos ng kontrak namin. Susulitin ko lang siguro ang nalalabi kong mga araw dito sa mansyon. Nagbihis na ako ng simpleng pantalon at saka puting t-shirt. Simula ngayon ay hindi ko nasusubukang maging maganda sa paningin niya. Kapag napangitan na siya sa akin, aayawan na din niya ako. E di hindi na kami mahihirapan pag natapos ng kontrata. 3 days na lang, Stella. 3 days na lang. Pilit akong umiti sa aking refleksyon at huminga ng malalim bago na lumabas ng kwarto. Bumaba na ako ng hagdan at nadatnan ko na may kausap siya sa telepono. Ngunit na makita niya ako ay pinatay na niya ang tawag at nilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Let's go, love. Akmang hawakan niya ang kamay ko pero iniwas ko yun. Ngumiti siya at saka tumango. Kaya mo to, Stella. Maging cold ka lang ay magiging ganun din siya sa'yo. Kaya mo yan. Kaya kong maglakad ng ako lang. Wika ko sa kanya. Okay. If that's what you want, baby. Nauna siyang lumabas ng pinto at bago pa man ako makalabas ay hindi nakaligtas ang mga mata ko sa isang lalaking nakatayo sa taas ng hagdan habang nakatingin sa akin. Si Tito Johnny. Nagkunwari na lamang ako na hindi ko siya napansin at lumabas na ako. Sa buong biyahe
ay siya lang ang nagsasalita. Hindi ako makasabay sa kwento niya at nakatingin lang ako sa labas. Siguro ay nawalan ako ng lakas para makakwentuhan siya. Huminto ang sasakyan sa isang mapunong lugar. Teka, parang pamilyar ang lugar na to ah. Oo, tama. Dito niya ako dinala noon na may dagat sa dulo nito. At anong ginagawa natin dito? Gabi na. Baka hanapin pa tayo sa mansyon. Basta, tara na. Sumama ka sa akin. Pinagbuksan niya ako ng pinto at sabay kami nagpunta sa pinakadulong bahagi ng gubat. Nagulat ako nang may makitang kandila sa buhangin na nakaikot at korteng puso ang nabuo dito. Mayroon ding 4 na haligi dito at may puting kurtina na nakasabit. May mga nakasabit ding litrato doon at pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko na mapagtanto ito ng mga litrato naming dalawa ni Anthony. Dahil nawalan ako sa sarili ay hindi ko napansin na nasa gitna na kami ng mga kandila na nakakorteng puso. Hawak niya ang kamay ko ngayon habang nangungusap naman ang kanyang mga mata sa akin. From now on, hindi na ito ang lugar ko, kundi sa atin na to pareho, baby. Gusto ko balang araw ay dito tayo bubuo ng pamilya. Malayo sa gulo, malayo sa syudad at malayo sa mga tao. I want to make a happy family with you, Stella. Pinunas niya ang luha sa aking mukha. Nakatingin lang ako sa kanya. Bakit? Bakit, Anthony? Bakit ganito ka? Lalo mo lang ako pinahihirapan, nakalimutan at i-give up ka. Lalo lang ako nasasaktan dahil sa mga espesyal na bagay na ginagawa mo sa akin. Bakit? Ang tanong na kanina lamang inasa utak ko ay nasa tinig ko na mismo. What do you mean? Bakit mo to ginagawa? Lahat ng ito? Bakit, Anthony? Bakit mo to ginagawa? Ngumiti siya at saka hinawakan ang mga kamay ko at hinalikan ito. Ang puso ko, baka anumang oras ay bibigay na. Anumang oras ay susuko na sa pagtibok. Wala na akong kailangan pang ipaliwanag, Stella. Dahil iisa lang ang bagay na sinisigurado ko. At ito ay totoong mahal kita. Mahal na mahal kita, Stella, at ipaglalaban kita. Paano haharapin ni Stella ang magulong mundo na kinaharap niya? Isuko niya kaya at sundin ang desisyon ng ibang tao o mas manig pa rin ang pagmamahalang nabuo sa kanila? Ano ang naghihintay na kapalaran kay Stella at Anthony? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!